Balitang China, magandang buhay mga kamarites at mga kaekonomiya sa buong mundo. Welcome sa ating programa kung saan mas mainit pa ang balita kaysa sa kaning lamig na binili mo sa kanto. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang himala, hindi ito ang pagpapakita ng kung anong milagro, kundi ang milagro ng tiyan na kayang mabusog sa halagang halos wala pa sa presyo ng isang stick ng yosi. Lunchbox, lunchbox! 4 na yuan lang! 4 na ulam na, may kanin pa. Isipin nyo yan, mga kababayan. Sa gitna ng taong 2026, kung saan ang presyo ng bilihin sa ibang bansa ay parang rocket na papuntang Mars. Sa Tsina, may vlogger na tuwang-tuwang bumibili ng pagkain sa halagang 4 na yuan. 4 na yuan. Sa pera natin, baka kulang pa yan pambili ng kape sa vendo. Pero doon, may mainit na kanin ka na. May 4 na ulam pang halo-halong karne at gulay. Mukhang masarap, mukhang bongga, parang piyesta sa loob ng isang plastic na lalagyan. Agad na nag-viral ang video na ito at syempre, ang mga netizens hindi nagpahuli sa kanilang mga komento. Sabi ng isa, habang nagbubuntong hininga, grabe, ang daming pait at hirap sa likod ng 4 na yuan na yan. Sabi naman ng isa na medyo sarkastiko, welcome sa era ng extreme low consumption. Kumalat na ang kahirapan sa lahat ng sulok ng lipunan. Isipin nyo, sa Guangzhou ito ha, first tier city, global city. Pero ang presyo ng pagkain, pang presyong kalsada noong panahon pa ni Limahong. Wala na bang ibang bansa sa mundo na kasing saya at kasing swerte natin? Biro nyo, hindi ko ito sinasabi para lang sa views. Sa private group ko nga, araw-araw kong pinupuri ang ating bansa dahil napaka-advance natin sa aspetong ito. Napakalakas talaga ng ating bansa. O-order na rin ako. Ang mga murang lunchbox na ito, hindi na lang pala sa Guangzhou matatagpuan para silang virus na tahimik na kumakalat sa buong bansa. Mula sa mga eskinitang Anhui hanggang sa mga tindahan ng almusal sa Wuhan, mula sa mga liblib na sulok ng Chongqing hanggang sa mga urban village ng Hangzhou, umabot na rin hanggang sa mga bayan sa hangganan ng Yunnan. Kahit saan ka lumingon, may mga stall na nagbebenta ng lunchbox sa halagang 5 o 6 na yuan. Ang matindi pa, may mga tinderong sumisigaw. 3 yuan lang, all you can eat pa. Meron pa ngang mas matapang, nakapaskil ang karatula. 1 yuan para sa isang pagkain. Pag nakita mo ang mga taong nakapila, iisipin mo na bumalik tayo sa dekada 90 noong ang barya ay may halaga pa at ang isang kainan ay barya-barya lang. Pero mga besh, 2026 na tayo. Sa panahon ng inflation, sa panahon na ang presyo ng raw materials ay tumataas dapat, bakit ang presyo ng pagkain ay bumubulusok pababa? Bakit ang mura pa rin? Sa Harbin, ang 4 na yuan na lunchbox sold out agad. Kung sa syudad mo ay wala pang 4 o 5 yuan na lunchbox, baka gusto mong magtayo. Siguradong dudumugin ka. Pero ano nga ba ang pinapatunayan nito? Ito ang tinatawag nating consumption downgrade. Sa hirap ng buhay ngayon, ang mga ganitong eksena ang mabilis mag-viral. Isang lunchbox sa ibabaw ng tricycle. Hoy, magkano to? 5 yuan lang. Bigyan mo nga ako ng isa. Anong ulam ba to? Isipin nyo, sa 5 yuan, 4 na ulam na ang kasama sa kanin. 4! Kahit ano na lang ang ilagay mo dyan, basta mabusog ako. Yung 4 na yuan na lunchbox sa Shuangcheng, hindi ba nakakamangha? May option ka pa. 4 na yuan o 6 na yuan. Siyempre, doon tayo sa 4. Tipid muna tayo. Pero alam nyo, kung ang pagkain sa isang lugar ay nagiging sobrang mura na parang kinuha na lang sa basura ang sangkap, hindi yan magandang senyales. Isipin nyo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng 4 na yuan na yan. Nakatikim na ba kayo ng 5 yuan na pagkain sa Beijing? Sa tabi ng kalsada sa Majiaquiao Bridge, ang daming fast food carts doon. Hindi pa man humihinto ang kariton, nagkakandara pa na ang mga tao para bumili. Maraming restaurant sa paligid, malalaki at maliliit, nagbebenta ng Team C yuan na lunchbox pero nilalangaw sila. Ayaw pumasok ng mga tao. Itong 5 yuan na lunchbox, ito ang sandigan ng mga manggagawa. Pero alam nating lahat na hindi ito ang una nilang choice kung may pera lang sila. Sa Shuangcheng, Harbin, 6 na klaseng gulay para sa 5 yuan. Ang lalaking nagtitinda, sobrang busy. Nakakabusog ba yan? Oo naman, busog na busog. Masarap naman daw ang lasa. Ang mga taxi driver sa paligid, kumakain lang sa likod ng kanilang mga sasakyan. Tingnan nyo sila, parang mga sundalo sa gitna ng giyera, bilis-bilis ang kumain dahil maya-maya lang, ubos na ang paninda. Naka-livestream ka ba? Oo. Sisters, ipakikita ko sa inyo kung gaano kahirap maging street vendor.
Mahangin, maulan, at sa sobrang lakas ng ulan, hindi ako makauwi at ang dami pang unsold. Nakakalungkot mang sabihin, kahapon ang huling araw ng aking pagtitinda, 30 araw ko rin itong ginawa. Masakit sa loob kasi iniisip ko na kung nagtagal pa sana ako ng kaunti, kung uminit na sana ang panahon, baka mas marami pa akong nabenta. Kung hindi ko bibilangin ang pagod at pawis ko, nalugi ako ng mga 5 o 4,000 yuan. Pero isipin na lang natin na ang buhay ay isang karanasan. Ito na ang huling pagkakataon na maghahain kami ng mainit na ulam at kanin. Isipin nyo rin ang presyo ng pagkain sa trend bumalik sa presyo noong 30 taon na ang nakakaraan. May itlog, may gulay, may karne. Maniniwala ba kayo na pagkain ito sa trend? 10 yuan lang. Isang malaking tao sa restaurant industry sa China ang nagsabi sa isang conference na sa panahon ngayon, kung nasa negosyo ka ng pagkain, kailangan mong paglingkuran ang mga lowest end consumers. Ang level daw ng konsumo natin ay bumalik na sa taong 2006. Pakiramdam ko buwan-buwan ay nagbabago ang level ng ating gastos at mukhang paurong ang takbo natin. Ang ekonomiya ay patuloy na liliit at ramdam natin ang downgrade sa konsumo. Ang domestic demand ay hindi talaga gumagalaw. Wow! Dati, sinasabi nyo na pag nagkaroon ng traffic jam sa Dongguan, ang supply chain ng buong mundo ay madidisrupt. Ngayon, pag pumunta ka sa Dongguan, nasaan na ang mga truck? Wala na. Ang mga dayuhan sa Europa at Amerika, nasanay na rin silang wala tayo. Unti-unti, kahit wala ang ating supply chain, nabubuhay sila. Ang ating mga factory ay tinawag na World's Factory, ginawa para sa buong mundo. Parang ang restaurant natin na ginawa para sa buong Shenzhen. Pero ngayon, dahil wala ng demand mula sa labas, ang mga empleyado na lang natin ang kumakain sa sarili nating lamesa para tayong naghahanap ng sakit ng ulo. Sa kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya, sa tingin ko ay bumalik tayo ng 10 taon. Pero noong 10 taon na ang nakakaraan, punong-puno tayo ng pangarap at pag-asa. Ngayon, ang pangarap at pag-asa naglaho na. Lahat ay pababa na ang direksyon. Pati itong 5 yuan na lunchbox, sumasalamin sa kung gaano tayo kabagsak. Ito ang level ng konsumo noong 2006. Dahil sa downgrade na ito, pati ang mga gulay at prutas hindi na rin mabenta. Noong Abril 19, nag-viral ang balita tungkol sa presyo ng garlic scapes na bumagsak ng husto. Ang mga magsasaka, itinatapon na lang ang libu-libong libra ng kanilang ani sa basurahan. Kahit libre na, ayaw pa ring tanggapin. Ang oversupply ng mga pananim at ang sobrang murang presyo ay sumusugat sa puso ng mga magsasaka. Naging isang mabisyo na siklo ito na nag-iiwan sa kanila sa gitna ng matinding kahirapan. Nakikita niyo ba to? Lahat yan, tinatapon lang. Hindi maibenta sa malalaking syudad at hindi rin maibenta dito sa atin. Kaya sa basurahan ang bagsak, 0.2 yuan, 0.3 yuan bawat pound. Ano pa ang silbi niyan? Ang ekonomiya ng China ay patuloy na bumabagsak habang ang kita ng mga tao ay nakapako o di kaya ay nawawala. Para mabuhay, kailangang ibaba ng mga tao ang kanilang gasto sa pinakamababang level. Pero bakit sa mga supermarket, ang mga gulay ay lalong nagmamahal habang ang mga magsasaka ay hindi man lang makuha ang tamang presyo? Ang presyo ng butil ay sobrang baba, masakit para sa mga magsasaka. Sa logistics, wholesale at retail, bawat bahagi ng kadena ay pinipiga ang kita at ang natitira na lang sa mga magsasaka ay ang kanilang pagod na nauwi sa wala nitong mga nakaraang taon. Ang ekonomiya ng China ay nahaharap sa maraming pressure. Ang pagbagal ng exports, ang mahinang investment, ang pag-alis ng mga dayuhang kumpanya, ang pagliit ng manufacturing, at ang malawakang pagkawala ng trabaho. Ang mga walang trabaho at walang matirhang kabataan ay natutulog na lang sa kalsada, sa mga hagdanan sa tabi ng mga tindahan sa Shenzhen, sa mga plaza at parke. Ang mga taong walang tirahan ay makikita kahit saan. Kasama sa kanila ang mga engineer, mga construction worker at mga delivery riders. Sa umaga, tumatakbo sila kung saan-saan para maghanap ng trabaho at sa gabi, wala silang choice kundi matulog sa semento. Para makatipid, ang ilan sa kanila ay nabubuhay na lang sa instant noodles at pag nauuhaw, tubig sa gripo ang pantawid gutom. Noong Abril 17 sa Wuhan, isang netizen ang nag-interview sa isang job seeker na natutulog sa ilalim ng tulay. Sabi niya, "Isang buwan na ako sa Wuhan, mahigit 10 factory na ang pinuntahan ko. 7 o 8 beses na akong nagpa-physical exam at blood test. Bawat isa higit 100 yuan.
Ang nagastos ko sa exam fees umabot na ng 7 o 800 yuan. Ang matutuluyan ko, 1,500 yuan na ang nagastos ko, pati ang pamasahe, ilang daan na rin. Ngayon, 3 yuan na lang ang natitira sa akin. Ginamit ko ang 1,500 yuan para mag-rent ng shared bike para makapunta dito. Balak ko sanang umuwi, pero wala na akong pamasahe, kaya dito na lang muna ako sa ilalim ng tulay ngayong gabi. Nakakadurog ng puso. Ang vlogger hindi natiis at binayaran ng hotel para sa kanya. Sa China, karaniwan na ang sitwasyong ito. Ang mga intermediary companies kumikita sa physical examination fees ng mga aplikante. Ang pinaka nakakagalit ay hindi ang katotohanang 3 yuan na lang ang pera niya, kundi ang buong proseso ng paghahanap ng trabaho ay ginagawang gatasan ang mga mahihirap. Ang mga factory, sigaw ng sigaw na kailangan nila ng manggagawa, pero bago katanggapin, kailangan mo munang magbayad para sa kung ano-anong exam. Hindi ito recruitment, ito ay pagpili at pagpapahiya sa mga mahihirap. At ang masakit, ang CCP ay walang binibigay na social security para sa mga mamamayan ng China. Isang vlogger ang nag-post ng video. Sabi niya, sino ba ang makakaintindi na pagkatapos ng 4 na taon sa kolehiyo, delivery rider lang ang bagsak ko? Nakaka-frustrate. Sa video, isang lalaki ang nakasakay sa kanyang delivery bike, umiiyak ng malakas sa gitna ng ulan. Ang pagtatapos sa kolehiyo ay nangangahulugan na ngayon ng kawalan ng trabaho. Ang ilang kabataan ay pinipiling mag-lie flat o pumasok sa flexible employment. Pero pansamantalang solusyon lang ito na hindi kayang itago ang malalim na kawalan ng pag-asa, wala pa akong kain ngayong araw. Maghapon akong naghanap ng trabaho pero wala akong nahanap. Ngayon madilim na at wala akong matuluyan. Wala na akong pera. Ano ang gagawin ko, guys? Habang ikaw ay nakaupo ng komportable, nagli-lipstick at nasa opisina, isipin mo na ang posisyong kinauupuan mo ay pinag-aagawan ng 100,000 tao. Mga bro, habang bata pa kayo, i-enjoy nyo na ang buhay. Huwag masyadong mag-aral ng mabuti, baka maging katulad ko kayo. Graduate ng Peking University pero taga-deliver lang ng pagkain. Peking University undergraduate ako ha, dumaan sa matinding college entrance exam. Pero sa huli, wala akong choice kundi mag-deliver ng pagkain. Ang nanay ko nagtinda sa kalsada para lang mapag-aral ako. Pagkatapos kong mag-graduate, ako naman ang nagtitinda ng ice cream sa kalsada. Sa totoo lang, masakit sabihin ng malakas, sobrang hirap maghanap ng trabaho. Ngayon, para sa mga college students, ang paghahanap ng trabaho ay parang pagdaan sa impyerno. 2025 graduate ako at hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Unemployed pa rin ako. Sulit pa ba ang mag-aral sa kolehiyo ngayon? Pagkatapos ng mahigit 10 taong pag-aaral at paggastos ng malaking pera, graduate ka na pero wala ka pa rin mahanap na trabaho. Saan ka ba nag-graduate? Sa Tsinghua, isipin nyo, pati ang mga graduate mula sa elite universities gaya ng Tsinghua at Peking University hindi makahanap ng trabaho. Hindi lang basta 985 schools to ha. Alam ko ang daming taga-Tsinghua sa paligid ko na nagsasabing wala silang mahanap na trabaho. Ako naman ay mula sa Tianjin University, logistics major. Ang daming may degree sa station namin. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko hindi na mahalaga ang edukasyon ngayon. Ang mahalaga ay ang kumita ng pera. Pero ang pera, napakahirap kitain. Baliwala ang degree. Ang daming college graduates na nahihirapan. Ang mga award at certification na nakuha mo sa ganitong klase ng ekonomiya, wala silang silbi. Walang-wala. Ang kawalan ng trabaho ay direktang naghahatid ng pagbaba sa kalidad ng buhay, matinding pressure mula sa mga utang sa bahay, sa kotse at sa pang-araw-araw na gastusin. Nagdadala ito ng anxiety at kawalan ng lakas. Noong simula ng Enero ngayong taon, nawalan ako ng trabaho at nakakuha ng 18,000 yuan na compensation. Tapos noong kalagitnaan ng Enero, nagkaroon ng trahedya sa pamilya. Pumanaw ang tatay ko. Pagdating ng Pebrero, ang partner ko naman ang nawalan ng trabaho at nakakuha ng 15,000 yuan na compensation. Pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Ngayon ang 85 na araw ng aking pagiging unemployed. Isa na namang araw ng paghahanap ng trabaho, pero wala pa rin. Bakit ba napakahirap para sa mga middle-aged na tao na makahanap ng trabaho? 2026 na at hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganito kahirap. Umuulan sa labas at bigla na lang akong nalungkot. Na-lay off ako noong kamakalawa lang sa edad na 45. Napakasama ng loob ko. Kagabi, pagkatapos ng hating gabi, pag-uwi ko, tinanong ako ng asawa ko kung bakit ko
na naman ginamit ang credit card gayong hindi pa bayad ang dating balances. Sinabi ko sa kanya na nawalan ako ng trabaho at baka hindi ko na mabayaran ang mortgage. Ako ang padre de pamilya. Dapat ako ang bumubuhay sa pamilya ko. Ngayon, ang kabataan ko ay wala na. Ang karir ko ay wala na. At baka ang pamilya ko ay mawala na rin. Gusto ko lang naman mabuhay ng marangal. Pero bakit napakahirap? Mula noong economic reform at opening up ng China at noong sumali tayo sa WTO noong 2001, naranasan ng bansa ang halos 4 na dekada ng mabilis na pag-unlad. Pero ang modelong ito ng pag-unlad ay may malalim na depekto mula pa sa simula. Hindi ito base sa market-driven fair competition, kundi sa ilalim ng kontrol ng CCP. Ang mga resources ay madalas na napupunta sa mga negosyo at mga interest groups na dikit sa mga opisyal. Ang karamihan ng mga tao ay nakakatanggap lang ng maliit na kita. Noong Mayo 28, 2020, sinabi ng dating Premier Li Keqiang na 600 milyong tao sa China ang kumikita ng mas mababa sa 1,000 yuan bawat buwan. Lalo na pagkatapos ng pandemic, ang ekonomiya ng China ay parang narating na ang dulo ng kalsada. Ang tatlong makina na dating sumusuporta sa ating paglago, ang exports, investment at consumption ay sabay-sabay na bumagsak. Ang overcapacity ay naging karaniwan sa bawat industriya. Ito ang nagdala sa atin na sa panahon ng deflation kung saan ang presyo ay nananatiling mababa, ang kita ng mga kumpanya ay bumabagsak, ang sahod ay hindi gumagalaw o di kaya ay bumababa pa, na lalong nagpapatindi sa takot ng publiko na gumastos. Ang problema ng youth unemployment ay lalong lumalala. Sa Hulyo 2026, ang mga college graduates sa China ay inaasahang aabot sa 12.7 million, tumaas ng 480,000 mula noong nakaraang taon, isang bagong historical record. Ang bulto ng mga bagong graduates na ito ay papasok sa job market, pero walang sapat na trabaho para sa kanila. Noong una, sinabi ng gobyerno na palalakasin ang konsumo, pero ang atensyon ng gobyerno ay nakatuon sa mga mahihirap. Sinusubukang pigaan ang anumang barya na meron sila sa kanilang maliit na kita. Nakatitig sila sa maliit na perang meron ng publiko, pinipilit silang gumastos ng higit pa. Pero ang totoo, ang mga tao ay wala talagang pera. Ang pinakabagong data mula sa Central Bank ay nagpapakita na ang average total assets ng mga urban households ay 3.18 million yuan, pero 70% nito ay nasa real estate at 20% lang ang totoong financial assets. 2% lang ng mga households ang humahawak ng 80% ng savings at may 560 milyong tao pa rin sa China na zero ang bank savings. Ang mga households na may savings na mahigit 500,000 yuan ay 0.37% lang ng populasyon. Wala pang 4 sa bawat 1,000 tao. Ang median household savings sa China ay 87,000 yuan lang. Ibig sabihin, kalahati ng mga pamilyang Chino ay may mas mababa sa 90,000 yuan na ipon. Ito ang sumasalamin sa totoong kita ng mga ordinaryong tao. Ang post-90s generation, bawat isa ay may pasan-pasan na utang na aabot sa 121,000 yuan. Pagdating ng sahod, diretso agad sa pambayad ng mortgage at car loan. Walang natitira para sa konsumo. Sa 2026, ang ekonomiya ng China ay haharap sa mas matitinding external conditions. Ang $1 trillion trade surplus ay magdadala ng mas maraming trade disputes, mas mahigpit na investment scrutiny at mga trade wars. Ang technological blockades at supply chain restructuring ay magiging normal na lang sa loob ng bansa. Kailangang harapin ng China ang mga hamon gaya ng pagbagsak ng real estate market, ang local government debt crisis at ang pressure sa youth unemployment. Sabi ng commentator na si Wang He, sa harap ng economic turbulence, ang mga tao ay mas pinipiling mag-ipon at humawak ng cash para lang makaraos sa mahirap na panahon. Ito ay nagresulta sa isang malaking kontradiksyon sa kabuuang konsumo sa China. Ito ay isang structural problem na dulot ng CCP at hindi ito masusolusyonan sa madaling panahon. Ang $1 trillion trade surplus ng China ay nagdulot ng galit sa buong mundo, kaya ang sitwasyon ng bansa ay lalong magiging mahirap sa taong 2026. Hanggang dito na lang muna ang ating balitaan, mga kabalitang China. Ingat kayo sa pagpili ng 4 na yuan na lunchbox, baka bukas 3 yuan na lang yan.